Kailangan may paliwanag natin mabuti ito eh. Sila mismo ang kumwestiyon ng quorum dahil 12 lang kami, pero pinipilit nilang may quorum kahit 12 sila, pagka gusto nila. Oh, ito, yung wristback ni Senador Marcolita laban po dito sa tinagurian niyang miyembro ng Bendalo. Napakaganda ng argumentong ito, mga kabisdak, na pati kayo ho ay maliwanagan dito, simpleng paliwanag lang, pero supalpal dito itong team ni Tuta Soto, Panfilo Lacson, Erwin Tulfo. Itong mga to wala namang alam sa batas mga yan eh. Kasama si Drilon, supalpal po dito. Napakagandang argumento po itong banat ni Senador Marcolita. Na ang sabi po niya, ito ay patungkol sa quorum ha. Patikimin natin kayo ng counting overview patungkol sa mga banat niya. Di ba ho, naalala po ninyo noong nag-walk out sila, itong Bendalo. Nag-walk out sila pero may naiwan na isa. So yung panahon na nag-walk out sila, itong tropa ni Tuta Soto, ay 11 ang natira sa grupo nila Senador Marcolita. Plus 1 na si Tuta Soto, naalala ninyo, nagpaiwan sa yung 10 nag-walk out. So 12 sila doon. Ngayon, nag-motion nga ho itong si Tuta Soto na ang sabi, walang quorum dahil 12 lang sila. Di ba? Kaya ang sabi ni Senador Marcolita, pag kayo, pwede ang 12. Pero nung nag-walk out kayo, hindi pwede ang 12. Bawal ang 12. Anak ng kagwang. Kaya magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Napakagandang argumento po ito. Sabay-sabay po natin na pakinggan at panuorin ng maayos at pakinggan dahil para tayo ay matuto din, lalo na po yung hindi mga abogado, kagaya ko. Isang simpleng vlogger lang naman ako, hindi naman ako abogado. Pero ito sa paliwanag ni Senador Marcolita, tsak, na mapapahiya po ang mga supporters ni Bangag dito, kung sino man ang nag-advise sa kanila na magdeklara na bakante lahat ng committee dyan sa Senado, tsak, maliwanagan at mahimasmasan kayo dito at mapapahiya ang mga miyembro ng Bendalo. At tinawag po ni Senador Marcolita ang mga ito ng mga power grabber. Pakinggan natin. Sino ba talaga ang legal na namumuno ngayon sa mataas na kapulungan ng Kongreso, Sen? Pag-usapan muna natin kung sino ang nasa legal kasi yun lamang ang pupwede nating pagbasihan. Ay, tama po kayo. Kung sinong grupo ang dapat napakinggan, kung sino may otoridad at kung sino ang legitimate na nasa kanila. Yung Opo. beat. Sabi na, hawak namin ang beat dyan. Hawak natin ang bito. Pati yun, napag-aralan ko na eh. Opo. Kasi ang ginawa nila nung June 3 yata yun, Jen, 2026. Sila yung nagpasimuno ng ramp session eh. Ngayon na sila nagsasabi ng ginawa naming pagdinig kahapon ay bahagi ng ramp session. Liwanagin natin yun, Jen. Yung June 3, 2026, para i-describe natin yun, yun ay isang naked power grab. Okay. Opo. Walang ibang description kung hindi inagawan mo talaga ang totoo at legitimate na leader ng Senado na si SP Alan Cayetano. Kasi bumasi tayo sa saligang batas mismo, Jen. Para sa ganun, patunayan natin kung sino ang nasa legal. Tama na ko, Sen. Tama kayo kasi parehas gumagamit ng saligang batas, ha? Oo. Kaya kami mga pangkalma yan, eh. Gumagamit sila ng batas ng pamali. Ayun, Kailangan maliwanagan natin. Kaya naman kahit na hirap na ako sa aking mga gawain dyan, Opo. talaga pinipilit kong makarating dito dahil alam ko maraming mga tao ang naghahanap ng katotohanan kahit na pamali ang kanilang pagpapaliwanag. At may naliligaw, Sen, ha? Ay talagang yun ang sinasadya nilang gawin eh. Manlinlang at manligaw ng ating kababayan para hindi nila malaman ang katotohanan. Opo. Diyan magmula nung June 3, 2026 hanggang ngayon. Yun po yung Wednesday, Sen, at Senate adjournment. Sinidje. Actually, yung Sinidje na yan, matagal na yan eh. Inulit lang nila. Baka nakalimutan nila na mayroong Joint Resolution number 4. Ang nakapapirma ron po ay si dating Speaker Martin Romualdez at saka si dating Senate President Jesus Cordero. Okay, Joint Resolution number 4. Sinasabi talaga yung June 6 hanggang July 26. Sinidje na yan. Okay. Inulit lang nila. Oho. Marami silang pagkakamali. Una ng pagkakamali, baka hindi nila nabasa ng tamang-tama Opo. yung saligang batas. Gusto ko magsimula doon dyan eh. Opo. Doon sa rule, saligang batas muna dyan para hindi tayo magkamali, ano? Opo. Sabi ng Article 6, Article 6, opo. Section 16, paragraph 1 ng ating saligang batas. Basahin ko na sa English yan. Sige po, sige Madali po. naman makaunawa ang ating mga taga-subaybay. Magagaling lahat yan eh. The Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority vote of all its respective members. All of its respective members. Dalawang chambers kasi ang legislature dyan. Oho. Isang Senado Isang kamara. at isang kamara, kung tawagin natin ay House of Representatives. Opo. So sabi niya, ang Senado, i-elect niya yung President at sa panig naman ng House of Representatives, yung Speaker. Isa lamang ang standard by majority vote of all its members. Ayan, opo. Ngayon, ang Senado madaling kwentahin kasi 24 lang yan kahit anong 24. gawin mo eh. Ang House of Representatives, depende kasi kung ilan na 300 create plus. na distrito. Opo. So naglalaro yan sa between 300 to 310, ano? Yeah, plus yung party list representative. Pero huwag Opo. tayong mawawala, pag elect ng isang leader ng Senado at saka ng House of Representatives, ang palaging ginagamit ay yung majority of all members. Opo. Of Ngayon, all members. Binibigyan natin yung emphasis, no? Of all members. Oh, Opo. actually yung iba binibigyan pa ng distinction yung of all members saka yung of all its members. Pareho naman yun eh. Okay. Doon sila gumagawa ng kung ano-anong kadahilanan para pilipitin ang nakasulat na napakasimple. Opo. Okay. Majority vote of all its members.
Okay. Dito, irrespective kasi either House ka or Or- Senate. So, punta yes. natin ang Senado, 24 ang members. Walang pagtatalo ron. Yes po. Tama. So, ang majority ng 24, ang pag-compute ng majority is 50% plus 1. Yes po. Sa mga tuwid, ang kalahati ay 12 plus 1, 13. 13. Oo. Palagay ko doon ay hindi pagsisimulan ng debate yun eh. Okay, mali pa, alam na alam. Oo, malinaw na malinaw. Opo, opo. Ayan po, ang hindi malinaw sa kanila, Senador Marcolita. Dahil ang majority ngayon sa tropa ni Bendalo Erwin Tulfok at Tuta Soto It Bulaga, anak ng Kagwang Dusi. Alam mo, nakakaya yung sasabihan ka ng isang senador na abogado pa na mga power grabber kayo. Yun po ang nakikita ng taong bayan. Wala na pong iba. Mga power grabber kasi ang gusto nila matutulan yung Senate Blue Ribbon Committee. Na ngayon, nagkandak po ito sila Senador Marcolita at magkakandak na naman itong sila ni Bendalo Erwin Tulfok. Halata na masyado itong mga animal na ito. O ito, pakinggan natin uli. Oo. Ngayon, puntahan natin naman yung rules ng ating Senado. Ito na. okay. Yung rules ng Senado ay kailangan natin puntahan para malaman natin kung consistent siya doon sa sinasabi ng saligang Saligang batas. batas. Oo, na Tracy. Nasa Rule 2 naman ito, Section 1 din. Ano? Opo. Senate rules na po yan, ha? Senate Senate rules. rules na to. Yes po. Rule 2, Section 1. Sabi niya, the Senate shall elect in the manner herein provided a President, Opo. a President pro tempore, Okay. a Secretary, and a Sergeant at Arms. So yung apat na yung posisyon, oh. These officers Okay. shall take their oath of office before entering into discharge of their duties. So, punta tayo ngayon sa Section 2. The officers of the Senate, binanggit ko na sa iyo kanina, yung apat, the Senate, the Senate President, pro tempore, Senate pro tempore, Secretary, Sergeant and at Arms. Sergeant at Arms. Sabi niya, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ano ito of all its members? So pareho rin, sabi niya, by the majority vote of all its members. Opo. O ede, paano ngayon yun? 24 ang yung senators. Oho. Sa mga tweed, mapa sa ligang batas, mapa sa tuntunin ng Senado, nire-require na ang pag-i-elect ng mga opisyalis ng Senado, ito at the beginning, itong apat lang, ay sa pamamagitan ng majority of all its members. Ayun. Tracy. Ngayon, na-compute na natin kanina, ang majority ay 13. Yes po. Kung sa Senado pag-usapan. Senado. tama kayo. Ngayon, ang sinasabi nila Isipin mo, pinagtibay ng dalawang branches ng ating gobyerno na ang dapat ay majority ang bilang para magkaroon ng quorum, magpapalit ng komite at liderato. So ang majority, ang sabi ng Korte, 1987 Constitution, no, at ang sabi rin naman ng Senado, Legislative Branch, ay 13. So hindi po pwedeng mabago lamang nito ng tropa ni Bendalo It Bulaga. Tuloy. ngayon, dahil 12 lang sila dyan eh. 12 lang sila nung sila gumawa ng mga actions na nag-elect sila ng Senate pro tempore. Opo, nung June 3 po yan. Naganap. Opo. President pro tempore. Opo. Pagkatapos nag-elect sila ng acting Senate President. Nag-elect sila ng Sergeant at Arms at nag-elect sila ng Secretary. Ngayon, dahil 12 lang sila, nangangatwiran sila dyan at ginagamit nila yung isang jurisprudence. Ito ay yung Abilino versus Cuenco. Ayan, Okay. oo. Akalain mong itong jurisprudence na ito dyan, 1949 pa. So 1949, under 1935 Constitution po ito. Oo, 1949. Opo. Alam na alam ko dyan, 1-year-old ka pa lang noon. Pidyo mo, naglalakad-lakad na po ako. Ginamit kasi doon dyan na ang quorum o yung nananatiling parang majority Opo. na mag-i-establish ng quorum, 12 lang. Aha. Dahil nung panahon na yun, Nakamatun pa rin, 24 din po, Senador. 24 pa rin. din, oo. 24, 1949 hanggang ngayon, 24 pa rin. 24, opo. Kasi sa 1935 Constitution, 1973 Constitution, hanggang 1987 Constitution, nananatiling 24 bilang na senador natin. Yes po. Ngayon, nung panahon nila, itong Abilino versus Cuenco, yung isa sa kanila ay nasa ibang bansa. Kaya, Wala ang total na bilang na pagkukunan mo ng majority ay 23 lang. Sa mga tweed, sa 23, ang magiging quorum mo din ay ilan? 12. 12, pwede na. Opo, Kasi opo. 23, divided by 2, alam mo na, di ba? Opo. Pero ano pa nga yun pwede pa nga yung ilaban eh. Pero yung Quinco versus Avellino, ang sabi ng Supreme Court doon, hindi kami nakikialam daan sa pag-i-elect ninyo ng Senate President, pero sinabi po nila yung 12 daw ay majority na yun. Pero pwede pa rin i-contest eh. Kasi ang liwanag tingnan mo 23 yung tira, i-divide mo by 2, so 12.5. Wala namang 12.5. So merong 12. So yung 12.5, pwede mo i-run off sa 23, Tracy pa rin ang majority. So kailangan pa rin ng Tracy. Pero ewan ko bakit nagamit ngayon ang 12 kasi wala namang 12.5. Si run off dapat 13 pa rin po. Tuloy Oh. Sa mga tweet, tama lang, dahil sinabi ng Korte Suprema na tama yung ginawa nila dahil yung isa sa kanila ay wala sa jurisdiction ng Pilipinas. Okay? Opo. Ngayon, hindi nila ngayon, ginagamit nila ngayon yun. Sabi namin, mali yun. So bukod doon, may ginamit din sila na isang sesyon na noon ay pinangunahan ni Senator Drilon. Opo. Noong panahon naman na sila ay nakapag-establish ng quorum na 12, 2015 nata yun, Senador. 2015 yata 2015, yun, opo. pero nasa record, 4 naman na senador ang nasa ibang bansa. Aha, Sa mga okay. tweet, 24 minus 4, yan, Opo. ilan yun? 20. O ano yung majority o ano yung quorum Oo. ng 20?
11. 11. Eh, may 12. Di sila lumanda. Sobra, opo. Oh. Anong ibig sabihin nun? Ginamit ni Franklin Drilon yung jurisprudence ng Abilino Cuenco. Ah, Yun ang kauna-unahang application nung kaso ng Abilino versus Cuenco. 2015, 19. Kabisado niya yun dahil abogado siya. Yes po. Diba? Tama naman yun dahil ang doktrina na establish kapag ka ang isang senador ay wala sa Pilipinas, Ayun, siya ay outside the coercive jurisdiction of the Senate. Nasa ibang bansa. Maalala mo, sa rules ng Senate yan, para lang magkaroon ng quorum, pwedeng pa-aresto yung senador para lang magka-quorum. Kaya coercive yun. Pag inaresto ka, coercive yun. Coercive, yes, Halimbawa, kung talagang pinipilit mo lang na talaga na ayaw mo dumali, nandun ka naman. Pwede kang i-arestuhin ng Sergeant at Arms sa pamagitan ng order ng Senate President para lang magkaroon ng quorum. Nasa rules namin yun Okay, Ngayon, kung apat yung wala sa Pilipinas, paano gagawin mo? Ako nasa abroad Di ba? Opo. Walang coercive power ang Senate para iharap sila ng panahon na. Ayan, noong 2015, ito tuloy lang muna natin bago natin sagutin yung sa 2015. Kay Drilon, ginamit nila kasi yan So, panahon ni Franklin Drilon, 4 yung absent. Pwede ba natin ipasinag yung para makita natin? Sige nga po. Direct, baka may pasinag natin. Ayan, makikita mo yung roll call dyan, ano? Opo. Sige, paano nyo para makita natin yung mga... 2015, Sa bandang ibaba niyan, makikita natin. Merong minota kasi dyan With 12 senators present, the chair declared the presence of quorum. Oo, yan. Senators Angara, Binay, De La Rosa, De Leon, Ontiveros, Marcos, Pangilinan, Pimentel, etc. Okay. Next, Senator De Lima was unable to attend the session as she was under detention. Anong year ba yan? Ano bang year yan? 2015 po ba yan? Hindi, tingnan natin kung anong date. Baka hindi yan. Mamaya na natin i-discuss yan. Ang Okay. gusto kong maipakita, yung una kasi iba yung pinadala niya. Yan, yung isa muna, yung nauna. Dalawa yung binigay ko sa iyo Yung isa daw, direct. Yung una. Sige, habang ano ba ang punto doon, Sen? Habang inire-ready po doon sa ating... Kasi doon nakalagay, editor. nakalagay doon sa unang binigay ko kay Direk, Opo. na 4 talaga Ang wala sa ang Pilipinas. wala sa Pilipinas. Oho. Kaya nga, yung 12 na attendance, sapat na yun para mag-constitute ng quorum. Lagpas sa quorum. Ngayon, balikan natin. Okay, ito yung mga absent. Ito yung panahon na ginamit din ni Drilon yung Avellino Cuenco na kaso, no, nung Avellino versus Cuenco. Ito yung unang pagkakataon. Ito po yung absent, no. Ito yung official na Senate Journal ng Mayo 5, 2015. Ang 4 na senador na nasa abroad at ay hindi isinama sa pagkwenta ng quorum. Ito po, kasi hindi na pinakita dyan ni Senador Marcolita sa dulo. Si Sani Angara, nasa abroad po ito. Yung Deputy Secretary ngayon, ganun din Absent po siya. Si Trillanes din, absent din. Nasa ibang bansa. Si Grace po, absent din. Si Ralph Recto, absent din. Ang mga absent pala noong 2015, Mayo 5. Ngayon, ang natirang senador sa Pilipinas ay ilan? 4, so 20 na lang. So yung quorum talaga 12. Pero meron din silang hindi sinama sa sa attendance. Itong panahon na ito pala ay may nakulong din. So si Enrile, si Jinggoy at si Revilla. So hindi po nila sinama. Bali yung lumalabas, 17 lamang yung ipinalabas ni Drilon na ito nitoring available. Tapos ang idiniklara po ni Drilon na may quorum na 12. So 17 lang daw yung available na senador. Kaya ang 12 may quorum. Ito yung parang ginawa nilang basehan. Kasi nga daw si Jinggoy, si Juan Ponce Enrile, Ramon Revilla, that time nakulong din. So ngayon, nakulong din si Jinggoy. O si Jinggoy lang nakulong. Si Bato hindi man nakulong, nasa Pilipinas pa rin. So kailangan pa rin nila ng Tracy, no? So talagang matindi ang usapin dito sa sa pagdating sa legalidad. So Tracy pa rin kasi 23 sila 23 divide by 2 12.5. So ngayon, ano ang majority ng Tracy? Idi ng 23, idi Tracy pa rin, run off pa rin. So ngayon wala pa rin basihan yung quorum nila na 12. Tuloy. Natin yung ginawa nila noong June 3, 2026. So, makailan lang yun. Ilang araw lang yan. Last Wednesday, di ba? Yes po. Ilan ba kami na senador dyan? 24. 24. Hindi naman po pwedeng sabihin nila dahil si Senator Bato ay nagtatago. Ay nawala na siya sa 24. Kasama pa rin. So, Hindi rin naman totoo dahil sa nakakulong ngayon si Senator Jinggoy, bigla na lang siyang hindi senador. Senador pa rin po Sa siya. mga yung bilang nananatili na 24. Yes po. Tama? O ngayon, ano ngayon ang quorum ng 24? Eh di 13. 13. Oo. Ang buong akala nila, nung sumama sa kanila si Senator Chis, Opo. Naumatin doon sa session. dalawa ang bilang ni Senator Chis. Na kunwari invisible yung isa, Opo. yung isa, pero nananatiling 12 lang. Ngayon, Jen, ang sinasabi ng saligan batas kasi, Jen, makakapag-transact ka lang ng trabaho mo. Opo. Bilang senador. The Senate can transact business or do business Okay. kung majority. Diba? Opo. Ngayon, 12 lang yun, Jen. Paano ka ngayon makakapag-transact ng business ng Senado kung wala yung required na mandatory na 13? Okay. Nag-elect sila ng Senate President pro tempore. 12 lang sila din. Illegal yun. Kasi ang kailangan mo talaga Tracy. ay 13. Pagkatapos, ang sabi nila, acting president si Senator Gatchalian.
paano mo ngayon i-legitimize yung magiging legitimize yung pagkakahiran niya na Senate President? Unang-una, para ikaw ay para mapalitan mong Senate President, valid yung ginawa niyong aksyon. Ibig sabihin, 13 sila. Opo. Pangalawa, paano mo naman papalitan si Senate President Alan Cayetano. Alan Cayetano? Sa liwanag ng rules namin din, kailangan palitan mo yung yung nananatiling Senate President. Una, wala siyang physically hindi siya makakagawa-ganap ng tungkulin. Una best talaga wala. Diba? O kaya nag-resign siya. O kaya namatay siya. Ayan, O kaya talagang incapacitated na permanently. So magtatalaga ngayon ng acting Senate President. Buhay na Sa buhay. lahat ng ito ay wala eh. Oo. Paano mo papalitan ng Senate President? Una, illegal yung ginawa ninyo na pag-i-elect ng President pro tempore. Hindi mo rin pwedeng palitan si Senator Laurel Legarda. Buhay na buhay. Siya ang nahirang na Senate President pro tempore. Dahil buhay pa naman siya eh. Correct. Hindi sa AI. Hindi siya, Hindi sa AI. hindi sa AI. So, paano ngayon ito? Paano nila sasabihin ngayon na ang kanilang ginawang mga aksyon doon sa kanilang naked power grab ay batay sa tuntunin, batay sa Constitution? Mali po yun eh. Yun ang unang batayan kung bakit natin sinasabi lahat ng ginawa nilang aksyon, lahat ng ginawa nilang pagdidesisyon kung ano man yun, walang basihan sa saligang batas, walang basihan sa Constitution. Ito pang isang diyan na kailangan malaman ng kababayan natin kung bakit yung 12 ay kailanman ay hindi magiging batayan ng legalidad o legitimacy ng kanilang ginawa. Parang ang ginawa nila ni Tulfok, parang pinatay nila si Bato at saka si Jinggoy. Sama si Peter, Alan, tsaka si Lord Ligarda. Kasi hindi naman kasi pwede silang palitan dahil buhay na buhay ang mga yan. Talayo. Ito na yung sa pinagkumpara ni Senador Marcolita, yung paggamit ng miyembro ng Bendalo ng 12. No? Yung 12 na yon, ginamit nila para magdeklara silang quorum, may quorum. Lumabas si Judas Iscariote. Yun yung ginamit nila. Pero yung 12, nung panahon na nag-walk out tong grupo ng Bendalo, hindi nila pinahintulutan at sinabi nila walang quorum. So double standard tong hayop na miyembro ng Bendalo. Halimbawa, noong May 26, 2026 din, yung mga members ng Bendalo. Okay. May 26 po ito. May 26. Kaya tinawag ko na members ng Bendalo dahil palagi nilang binabaluktot ang mga batas eh. Correct. Ang saligang batas, kanina diniscuss natin, 13 kanya ang majority. 13 ang quorum. Tama? Sa tuntunin namin, 13 pa rin. Pati sa pag-elect ng mga opisyalis ng Senado. Pero noong May 26, 2026, yung mga miyembro ng Bendalo, nag-walk out. Yun yung walk out. Yes po. Nag-walk out sila. Noong panahon na yun dyan, natatandaan ko, 11 kami. Kasi si Senator Bato at saka si Chis Escudero, wala. Okay. Kaya 11 kami. Si Chis Escudero, alam mo na kung bakit wala doon sa session hall. Okay. Si Chis naman, absent, wala din. So dahil 13 kami, minus 2, ilan? 11. Di 11. 11. Kung kami ang 11 noon. Sila naman, 11 din. Walk out. Oo, 11. Ngayon, dahil pinopropose ko na i-amend namin yung aming Senate rules, magdadagdag ako ng isa pang paragraph sa Section 41 ng aming tuntunin din para sana mapayagan ang isang senador sa isang kailangan na pagkakataon na makapag-participate siya o makaboto sa aming mga pinag-uusapan kahit virtual o online sa pamagitan ng teleconferencing o kaya ay video conferencing o ilan mang gamit para sa ganun ay makasama siya sa araw na yon. Ano? Yes po. Mahigpit nilang tinututulan yon dahil ang buong akala nila yon ay para lamang kay Senator Bato o kaya kung sino pa yung susunod na makukulong. Kung sino man. Noon naman, hindi pa naman nakakulong si Senator Jinggoy. So, inaakala nilang makukulong sa amin, si Jinggoy, si Senator Joel at saka si Senator Chis. Dahil pare-pareho na silang may kasong plunder eh. Yes po. Pati nga ako, pinlander dyan, di ba? Ngayon, mahigpit nilang tinututulan yun dyan dahil inaakala nila na magagamit namin kagad yun. Sakali mang malagay kami sa ganung kalagayan. Yun ang kanilang pananaw. So, makikita mo doon, talagang hindi sila kakampi sa amin talaga. Gusto nga nilang makulong kami at hindi namin magamit yung idadagdag namin sa saligang batas sa aming tuntunin. Para sa ganun, di kami talaga makapag-participate. So, naman pagdinig. Samantalang, wala naman kami nilagay. Sabi ko sa amendment, kahit sino sa amin ang malagay sa isang mahigpit na pangangailangan o consequence na hindi pwedeng makarating physically, kahit sino man, halimbawa, isa sa kanila nagkasakit, nasa ospital, o kaya biglang nagkaroon ng travel na hindi makakauwi ng gano'n sapagkat na-cancel ang mga flight, sila naman makakagamit. Kaya lang, ang nakikita nila kagad, kami ang unang makakagamit nung mismong amyenda na ini-introduce ko. Yun ang sinabi nyo sa senador. Kaya sa motion ni SP Alan, sabi niya, pwede ba nating pag-usapan ngayon? Kung nga kami nagtalo, hindi dito kanya doon sa komite. Sabi niya gano'n. Sa mga mas mabuting kanyang mag-walk out na lang tayo kung hindi natin maayos ito. Nag-walk out nga yung 10. Merong natira sa kanila, di ba? Si Tito Soto. Minority leader. At kinwestiyon yung quorum. So 11 kami, plus si Senator Tito Soto, 12 kami. No, sabi niya, Warm body, na nasa plenary ng time na yun. sabi niya, is there a quorum? Alam niya na wala ng quorum dahil 12 na nga kami. Tama, Jen? Tama po.
Ulitin natin kasi baka mamaya hindi masyadong naintindihan ng kababayan natin. 11 kami, 11 din sila. Opo. Kaya lang yung 10 nag-walk out. Nag-walk out. Isa na lang ang natira, so 12 na lang kami. Yes, tama kayo. Sa makatwid sa 12, walang quorum. Tama? Wala Tama. po, 50-50. Oh. Okay, wala nga. Dapat ang quorum kasi 13. 13, Tandaan mo oo. din ha. Baka ikaw pati ikaw nawawala. Kaya ako Oo. sinasabi ito, nung 12 na lang kami, sinong nag-question ng quorum? So, Senad Tito Sen, Oh, sabi niya, Minority Leader. do we have a quorum? Wala na, dahil 12 nga eh. Oo nga, no, Okay, bakit nung ginawa nila na June 3, Oo. pinipilit nila na mayroong quorum? Oo nga, no. Okay, napakagandang argumento ho ito. Napakaganda ng senaryo na ipinakita, pinaliwanag ni Senadora Marcolita. Na para sa akin ho, so palpal dito ang grupo ng Bendalo. O ito muna, paliwanag natin ng maayos para mas maintindihan pa natin. Madali lang naman intindihin dahil Tagalog po ito. Ang usapin dito ay dusi. Kasi nga yung dusi ay ginamit po ngayon na kampo ng Bendalo, mga mayayabang dyan sa Senado, kagaya ng mga tulpo, mga hinayupak, mga gangster datingan, na may quorum daw, may quorum na daw yan at yan na daw yung majority, yung dusi. Kaya sinabi nga ho ni Erwin Tulfo na wala nang mandato si Alan Peter Cayetano dahil kami ng majority, kami ang nakakuha ng dosi. So ngayon yung dosi nga, hindi nga yan yung majority. Pero ini-insist nila. O tingnan mo yung pagiging double standards nila. Noong nag-walk out po sila, no, dahil hindi nila nagustuhan yung video conference, dahil gusto nilang pumasok daw sa Senado at magtrabaho, dahil yung ibang mga tao daw, mga nagtatrabaho, kagaya ng mga construction worker, hindi naman po pwede mag-work sila ng online dahil araw-araw daw namamasahe sila. No? Nagpapainit. No? Pero nung inagaw na nila yung majority daw lang kasi hindi piki man di pa ni majority. Bigla pong nagpasa ng memorandum itong si Gatchalian na mag-work from home tayo. Kita ng mga tanga nga, no? Tumutol sila sa video conference tapos biglang naglabas ng memo itong si Win Gatchalian na lahat ng mga empleyado nung June 4 ay hindi, huwag kayong pumasok ngayon physically kundi mag-work from home na kayo. Lahat sila daw mag-work from home, tangingot, no? Yung mga ubog talaga, no? So yun na nga ho yun. Ginamit nila yung 12 noong pagpalit ng liderato. Pero nung nag-walk out sila, tandaan po natin. Yan din yung dahilan nila. Yung 12 rin po yung dahilan nila. Anong dahilan nila? Ang sabi ni Bindalo, ni Tuta Soto, dahil yung 10 nila nag-walk out. So yung 11 nasa loob ng session hall na majority sila Marcolita. At nagpaiwan po itong si Tuta Soto. So nagiging 12 yung tira that time yung pag-walk out nila. Nagmotion si Tuta Soto. Ang sabi ni Tuta Soto, hindi po pwede. Matuloy ang session. Kailangan mag-adjourn tayo. Dahil wala tayong quorum, pero 12 po sila. Tingnan nyo po, no? Kung sila, no, yung nagkaroon ng walkout at 12 yung natira, sinabi nila walang quorum. Pero, nung naging 12 sila, kasama si Chis Escudero, na si Judas na tawag ngayon, sinabi nila may quorum. At bigla silang nagdeklara na bakante lahat ng committee. Walang presiding judge that time, Kasi wala si Senate President Cayetano. Wala rin yung tempore na Senado, si Ligarda. So illegal, void yun. Walang quorum. Kasi walang presiding judge. Sila lang nagiging presiding judge. Pero, ang totoo niyan, yung 12 na yun, ay hindi po pwedeng gamitin nila para magkaroon ng quorum. Dahil, nung nag-walk out sila, sinabi nila ang 12, walang quorum. Di ba double standards? Anak ng kagwang. Tuloy, Asin, Oo nga. So they questioned the same number of quorum, pero ginamit nila no June 3. Correct. Hindi pa naman malayo yung May 26 eh. Oo. Sa June 3. Tatanda ko yun, sir. Halos isang linggo pa lang. Opo, tama correct. kayo. Yan ba mahirap intindihin? Nung kami 12 na lang, tumayo ang Tito Sen, sabi niya, Kinuwestiyon yung "Do we have a quorum?" So Oo. napilitan kami mag-adjourn dahil wala ng quorum eh. Oo. Bakit nung gumawa sila ng ganito, 12 lang sila, Noong Miyerkules. kung ano-ano, kung mga katwiran ng ginagawa, Quezio, Abilino versus Cuenco, hindi po ninyo magagamit yun eh. Oo nga. So, ngayon siguro, naisip mo na dyan, ano? Oo nga, ngayon ko lang na-realize, ano? So hindi nga applicable yung Abilino versus Quinco. Yung Abilino versus Quinco kasi nung panahon no yun ay may nag-abroad. Isa. So nagiging 23 na lang. Tapos sa panahon din ni 2015, Mayo 5, si Drilon, ginamit yung Abilino versus Quinco. Pero sa panahon din ni Drilon, merong 4 na nag-abroad. So 20 na lang yung natirang senador sa bansa. So yung 12 talaga more than quorum yun kasi 11 lang yung majority ng 20. So 10 plus 1 equals 11 yun yung majority. Pero ngayon, hindi po pwede gamitin yun dahil walang nag-abroad. Si Senator Bato nandito sa bansa natin, nandito rin si Jinggoy, so 24. So ano ang majority ng 24? 12 plus 1, 13 nga. So sablay na naman ang mga animal. Tuloy, Sin. Realize, ano? Kailangan may paliwanag nating mabuti ito eh. Sila mismo ang kumwestiyon ng quorum dahil 12 na lang kayo, kami, opo, pero pinipilit nilang may quorum kahit 12 sila, pagka gusto nila. Pagka yung ayaw nila, wala kaming quorum. Pagka yung gusto nila, May quorum. palaging may quorum. Yan po, napakadali lang intindihin yan. Mukhang double standard ngayon si Malinaw. Correct, di ba? Oo. Ang quorum, Tama ka dyan. Double standards talaga yung nangyayari. Pag sa kanila, pwede yung 12 may quorum. Pero nung sa panahon ng pag-walk out nila, na may 12, hindi po pwede. Mga hinayupak, mga manluloko talaga. Tama yung sinasabi ni Senador Marcolita, mga power grabber kayo, manlilinlang kayo, manluloko kayo, nililito ninyo ang taong bayan. Dahil mga sakim, dahil
sabit sa malita tong mga animal na ito. Noong palaging 13, Tama. mga kababayan. Mangyayari lang 12 kung halimbawa yung isa sa amin, nasa ibang bansa po. Nasa iba- Tandaan ibang- po nyo, yun po yung doktrina na na-establish po sa Abilino versus Cuenco. At yan po ay ginamit panahon ni Franklin Drilon dahil 4 po yung wala, 20 na lang po yung basis po ng computation ng quorum o ng majority, kaya yung 12 po pwede na. Ayun. Pero sa panig po namin ngayon, wala pong umaalis ng bansa. Correct. 24 po kami, kaya nanatili, 13 po talaga yun. Oho. Madali pong intindihin ito. Sila lang po ang pinipilit na umintindi ng pamali kapag sinabi mong wala po kasi kayong legal background. Nagagalit po silang lahat. Masasaktan na ang damdamin nila. Ad hominem daw yun sa'yo. Ito hindi na po legal background ang pinag-uusapan eh. Opo. Sabi nga ni Ping, it's the rules, stupid. Pero pa stupid. O, ang sasabihin ko lang sa kanya ngayon, hindi naman rules eh. It's arithmetic, stupid. Dali. Di ba? Yes po. Arithmetic lang ito eh. O, nagtatawa itong cameraman natin kasi nakukwenta niya eh. Oo. 24 divided by 2 plus 1. 13. Kanina ko alam eh, gumamit pa ng calculator. Tinitingnan ko eh. Calculus pa nga ginamit yung calculator. Simple kanya. O nga naman ano. Oo. Di ba? Oho. Ano na yun? 24 divided by 2 12. Opo. plus 1 13. equals 13. oh, it's arithmetic. Stupid. Yung ginawa. Hindi, meron pa silang isang argumento dyan. Opo. Eh sabi niya, nung gumawa kami ng ramp session noong June 3, 2026, Opo. wala naman nag-object ng quorum eh. Ayun na nga po, yan. Gusto ko tanong sa inyo. Di ba? Wala naman yung kumusyon ng quorum eh. Bakit? Sinabi ba ng saligang batas na kapag walang nag-question ng quorum, Oho. yung 13 nawawala na? Yung Oho. majority of all its members nawawala na? Oho. Hindi, walang ganun eh. Ayun. Pagkatapos, sino na mag-object sa kanila? Gustong-gusto nga nila na yung 12 eh. Tama na yun. Oho. Tama, hindi naman sinabi sa sa ligang batas na kapag walang nag-object, yung quorum ay magiging 12 na lang. Alam mo, ang ganda ng argumento, no? Pag kayo, pwede ang 12. Pero sa amin, nung nag-book out kayo, bawal ang 12. Napakaganda na isip yun, Senador Marcolita. Sa akin, hindi ko iniisip yun, eh. Ngayon ko lang na sabi, oo nga, tama, no? Nung nag-book out ang mga hinayupak, sinabi ni Tito Soto, mag-adjourn tayo dahil walang quorum. 12 na lang tayo. Anong sabi, di ba? 12 na lang tayo, walang quorum. Pero ang mga animal, mga 1 linggong nakalipas, ginamit nila yung 12. 12 tayo may quorum, magpalit tayo ng liderato. Palit lahat, ideklara natin na B-count ang lahat ng posisyon ng committee sa Senado. At mag-elect tayo ng presiding officer, presiding judge. At pagkatapos, mag-elect tayo ng Senate pre tempore. Pre tempore, pre, inuman tayo pre. Pro tempore, sorry. Kanina rin, pre tempore yung sabi ko eh. Mag-elect tayo. So, tapos nag-elect sila ng mga chairmanship, no? Committee. Yan ang nangyayari. Pero, paano po yun? Sabi ni Senador Marcolita, illegal. Double standards itong hinayupak na miyembro ng Bendalo. So ganito, meron pa akong ilalabas na parang poster lang din. Dagdag lang din po na kaalaman, no? Dahil mahalaga po na may alam tayo, kahit hindi po tayo abogado, pero yung mga nagsasalita, pinipili natin ng video, abogado at senador pa. Senador Marcolita. Ito po sabi dito, no vacancy, no reduction. Ito po 24 senators. The Constitution says that the Senate is composed of 24 senators. Yan ay nakasulat sa Article 6, Section 2, 1987 Constitution. The Senate shall be composed of 24 senators. Ito naman ang itinakda sa saligang batas. 13 senators ay ang majority. Ang majority of the Senate is 13 senators. Dapat maliwanag rin po ito. Article 6, Section 16 ng 1987 Constitution. A majority of its house shall constitute a quorum to do business. So ngayon kung walang quorum, walang trace, hindi po pwede kayo magkaroon ng business, magkaroon ng mga motion, magkaroon ng pag-uusapan, sasabihin bakante. Walang ganun mangyayari. Walang eleksyon na mangyayari at walang pagpapalit ng liderato. Therefore, 13 votes are required to elect the Senate President. Maliwanag, no, 3 ang kailangan para makapag-elect ka ng Senate President. The Senate President pro tempore and the others officers of the Senate. Pareho din. Sa committee, sa Senate pro tempore, 13 votes din. So, ibig sabihin, illegal yung lahat ng chairmanship ng committee ngayon ni Bendalo, pati si Bendalo, illegal na chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang liwanag dito, sa rule number 2 ng Senado, Section 2 of the Rules of the Senate, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. So ngayon, ang majority is 13, as in. So bakit bigla pong bakit po biglang nabago itong hinayupak na rules na ito? Kasi nga sa mga sakim, tingnan mo, no resignation, walang nag-resign, no expulsion, walang expulsion na nangyayari, no final disqualification, walang ganun sa mga senador. Still a senator pa rin, still elected, still capable of participating. Itong mga senador kagaya ni Senator Bato at ni Senator Jinggoy Estrada. 24 is still 24, 13 is still 13. So, sa makatwid, kung ang batas ng Pilipinas 1987 ang ating susundan, panigurado, ang tawag kina Tuta Soto, Panpilo Lacson, ay mga illegal. Illegal na mga officer daan sa mga kanya-kanyalang komite. At si Sherwin Gatchalian ay illegal na Senate pro tempore. So ngayon, sino po dapat ang susundin ng 18 ex-Marines at ng mga Pilipino kaninong liderato, kundi Senator Alan Peter Cayetano? Dahil
siya po ay pinili ng majority tracing mga senador na magiging Senate President. Ako, lamang ang may alam.